Hey guys, welcome to my channel. So today, gagawa tayong video about the recent school shooting na naman dito sa Amerika sa Christian school in Madison. Okay? And also, may ka-crash course tayo ng Second Amendment. Okay? And bago tayo mag-start, tatanungin ko sa inyo, ano sa tingin nyo ang cause, bakit may school shooting sa Amerika? Okay, yan ang tanong ko sa inyo ha. Ito mga information na ibibigay ko sa inyo coming from a person that supports Second Amendment and have been practicing or exercising the Second Amendment for 15 years now. 15 years na nagpa-practice ng Second Amendment. And andito ako mismo, no? Nandito ako sa US. Huwag kayo gumaya doon sa mga kababayan natin na sa Pilipinas na may nabasa lang o napanood sa internet, and para silang parot na i-broadcast nila, no, bits and pieces ng makukuha nila. Mamaya mayroon tayo i-analyze. Ayoko sanang gumawa ng reaction video dito kasi busy talaga ako, no. Sabi, biro ko nga doon sa katukayo ko kay Jason, sabi niya, oy, gumawa ka ng sumagot ka dito, may nag-post, ganyan. Sabi ko, ayoko nga, baka may matutunan pa yan eh. Biro ko lang naman yun. Anyway, so start tayo. Gawa tayo ng i-analyze natin. Down. So, eto po. Yan. Abundant Life Christian School. So, yan. Christian School. Nagkaroon ng school shooting, blah blah blah. And then meron tayong kababayan na may internet at nag-decide siya mag-post ng ganito. Okay? Halos 50,000 katao ang namamatay sa US taon-taon mula 2020. 2024 na ngayon, for 4 years, 300 million. Alexa, what percentage of 300 million is 50,000? 50,000 is 0.01667% of 0.0. Wala pang 1%. Okay, 0.0 in 4 years ha. So i-divide mo 'yun per year. 0.000 'yon, no? Napakaliit, no? Napakaliit. Statistically speaking tayo ha. Anyway, halos 50,000, kala mo ang dami, no? Pero madami, ano pa yan? Hindi nyo pa yan nako-quantify. Hindi pa yan nako-qualify pa pala kung ano talaga kinamatay ng mga yan. Kasi pag sinasabing, alam nyo ba, yung gun violence na yan, itong gun violence na yan, sinasama nila yan pati suicide. Tapos, kunyari nagkaroon ng police encounter malapit sa school, kinukonsider nila yun na school shooting. Parang naalala ko a few years ago, member ako ng airgun group dito sa Facebook, international, pero majority mga taga UK. Kasi sikat na sikat sa kanilang airgun dahil hindi sila magkabarel, airgun. So meron doon na anti-gun talaga. Ang tingin niya talaga sa US, araw-araw daw may mass shootings daw sa US. Ha, talaga? Sabi ko, paano nangyari yun? Andito ako everyday. Wala ako nabaltaan kahapon or last week. Tapos na may binigay siya sa akin link. And then, true enough, dun sa binigay niyang article na yon, ganyan nga daw yung statistics. Pagka chinek nyo, mag-ingat kayo sa mga article sa internet, okay? Ano ibig sabihin? Alam nyo ba kahit sino pwede mag-publish ng article sa internet? Kahit sino. Hindi kailangan, hindi required na back by data or back ng PhD or doctorate or whatever. Basta ikaw, maisipan mo, magaling ka magsulat, pwede mo i-post siya sa internet. Walang pipigil sa'yo. Kaya mag-ingat, no? In terms of gun statistics, maganda tignan nyo kung FBI data. No, yan talaga legit yan. Sabi niyo ba nating kababayan, legit pagka FBI data. Anyway, ano sabi niya rito? So, gun violence, ngunit parang nahihirapan pa rin sila na makontrol ang gun rifle. Bakit mo kokontrolin ang gun at saka rifle ownership? Napakadali lang makabili ng baril. Maaari na itong matawag na epidemic. So, yan pa mga dialogue ng mga anti-gun people, no? Kinukonsider nilang sakit. No, kinukonsider nila. Kaya epidemic yan, talking point yan. Talking point yan ng mga anti-gun community. Epidemic daw ang
ang gun violence. Pero pag tinignan niyan, i-breakdown niyo yung sinasabi niyang data na 50,000, tapos 4 na taon pa, ba't hindi yearly? Kasi mas malaki nga naman, no? Pinalaki. Kita niyo misleading yung yung data. Ba't hindi annual? Kasi mas malaki pagka 4 years, inipon talaga eh. 2020, oh. Actually, magpa 5 years na nga yan eh. No? At parang yun, ang sinisisi nila, so ito sa post nitong si Pogi, hindi ko alam, si Pogi ba to? Taga Bicol pala to, mukhang tomboy hawig ni Jake Cyrus. Anyway, so, ang pinupoint out niya rito, yan, napakadali lang makabili ng baril. Hindi ko alam paano niya nalaman yun, since nasa Naga siya, no? Siguro, mga napapanood, siguro nanonood to sa CNN. Isa pa yung CNN na yan eh. No? So, hindi ako nakatest, nag-comment ako, ano pa ba? Basahin natin yung mga comments, no? The founding fathers kasi recognize God-given right talaga to life and self-defense. Nire-recognize talaga via their constitutional Second Amendment. The US is a huge country and 48,000 or so estimate includes gun-related deaths due to law enforcement. That is true, guys, no? Pati law enforcement deaths. Kunyari, yung police, may hinabol na killer, nagkabarilan, nalagay nila yan sa gun violence. Maniwala kayo, do your own research. Sama nila yan. Bakit? Pampataas ng numbers. Gun-related crimes, illegal use, and also suicide, pati suicide, guys. No? Sadly, mass shooting happens in gun-free zones where people are generally not allowed to carry their legal firearms so they could neutralize these shooters. Anyway, doon sa hindi nakakala, alam nyo ba kung ano yung mga gun-free zones? Gun-free zones. Mamaya, breakdown tayo ng Second Amendment. Pero kanina, hinahanap ko yan eh. Ano ba yung mga gun-free zones na yan? Ay, sorry, hindi ko ba nahanap? Yan, what is a gun-free zone? Yan, by the words itself, bawal ang baril. Alam niyo ba yung mga gun-free zones? Kahit police, bawal magdala ng baril dyan. I mean, kunyari, ikaw, example lang to para makarelate kayo. Kunyari, police ka na taga Houston, yung capital ng Texas is nasa Austin, papasok ka sa capital, hindi ka pwede magdala ng baril kasi hindi ka taga doon eh. Imagine niyo, didisarmahan mo yung police kasi nga gun-free zone. Ha? O kunyari, tawag dito, lalo na sa mga liberal na states, no? Schools are gun-free zones. Kunyari, schools, no? Yung police tinawag, hindi sila pwede magdala ng baril sa loob kasi nga gun-free zone 'yun eh. So walang exemption, no? The law applies to everybody. And lalong-lalo na sa mga legal gun owners dito. Ano yung legal gun owners? Yung yung bumili ng baril, bago makabili ng baril, pumasa sa background check. Talaga legal yung pagmamay-ari. Hindi siya pwede, katulad ko. Kaya ako, pag pupunta ako sa school ng anak ko, iniiwan ko yung baril ko and then recently, may pinasal sila dito sa Texas, allowed mo nang iwan yung baril mo sa kotse mo. Okay? Hindi mo na kailangang iwan sa bahay. Basta hindi mo siya dadalhin sa loob ng building. Okay? So, pero keep in mind, guys, no? What are the odds na yung mga gun-free zones, andun palagi yung yung shootings. School nga di ba? Ayan, no? Yan. Pati nga yung nightclub dun sa Orlando. Gun-free zone yung lugar na yon. Ayun, may school shooting. So, ibig sabihin, yung gun-free zone, nire-restrict nga yung gun access ng mga law-abiding citizen, nakaka-attract pa siya ng mga killer, nakaka-attract siya ng mass shooter. Tatanungin ko kayo mismo. Kung kayo, gusto nyo, kunyari, nasira ulo nyo, or for some reason, gusto mong mamaril, saan ka pupunta? Saan ka mamamaril? Doon sa lugar na walang barel at bawal ang barel or doon sa lugar na may mga taong may barel? Example, sa tingin nyo, merong magmamass shooting sa gun range or sa gun show. Diyan sa gun show, sikat na sikat. SMX, sa DISAS, yung mga gun show dyan. Sa tingin nyo, may magmamass shooting dyan? Ha?
Kahit gaano kasira sira ang ulo, pupunta sa gun show na may baril, tas mamamaril. Sa tingin nyo, may gagawa nun? Bakit paborito ng puntahan yung mga yan, no? Yan, mga church, yan, simula yan sa Sandy Hook, kay panahon ni Obama yan, eh. Diba? Ngayon, lately, ang recent nga yung yan, Abundant Life Christian Church, Christian School. School na naman, bakit? Doon sa hindi nakakalam, sino ba ang nag-propose ng, meron akong chocolate yata dito. Sino ba ang nag-propose ng gun-free zones? Mga Democrats. Democrats na nag-propose ng gun-free zones. Sila nagpasa niyan. Pinasa nila yung law na yan, na, maglalagay tayo ng mga gun-free zones. Ha? Ano yung mga gun-free zones? Usually, mga schools, no? Tsaka federal building, mga ganyan. Okay? Tapos pinasa nila yan. Ano ba plataforma ng Democrats dito sa US? Ang plataforma po nila ay, nahanap ko yan eh. Ang plataforma nila is gun control. So imagine niyo para bang they pave the way para magkaroon ng mass shootings. Ano ibig sabihin? Itong mga schools, gagawin natin yan, gagawin natin gun-free zones yan. Walang makakapagdala ng baril dyan. Ha? So, mga victim yung mga nandyan. Lahat ng tao dyan. Teacher, estudyante, biktima lahat yan. Walang lalaban eh. Diba? Tapos, pag nagkaroon ng school shooting, mass shootings, or whatever, pag kumandidato tayo, sabihin natin, hihigpitan natin, kailangan natin magkaroon ng gun control, kailangan natin ng universal background check, kailangan limitahan natin ang age. By the way, sa Argentina, yung presidente nila, binaba na yung age para makabili ng baril, ginawa na yata 18, no? Parang sabi nila, yun yung Argentina, yung presidente nila. Okay, yan. So, ito maganda. Kasi sinasabi niya kasi, napakadali. So, yan ang premise ha. Ito ang premise niya. Napakadali lang makabili ng baril. So, yan ang reason guys. Yan ang reason or explanation bakit nagkakaroon ng mass shooting sa US. Dito sa US, kaming perspective ng isang tao or guy na nasa Naga City, no? Napakadali lang makabili ng baril. Okay? So, ang sabi dito, it's like you're saying, pag walang baril, walang mass shootings, di ba? Tama ba yon? Kasi napakadali daw bumili ng baril, kaya nagkakaroon ng mass shooting. So, he's saying na, ganyan, yun ang cause ng mass shootings. So, ito, it's like you're saying, pag walang baril, walang shooting. Similar sa Pilipinas, pag gun ban, walang barilan. Tama ba? Ito, may gun ban, pero, tas, last election yata, first day ng gun ban, yung incumbent na barangay captain nag-file ng candidacy, patay, binaril agad. Okay? Sabi niya rito, mass shooting is peculiarly a unique problem in the US. So, at the start of this video, di ba tinanong ko sa inyo, ano sa tingin nyo ang cause ng mass shooting? Mamaya sasabihin ko sa inyo yung sagot. Okay? On average, it occurs ito talaga kabalbalan to, no? Ito yung sinasabi ko, guys. On the average, yung mass shootings daw, it occurs every 12.5. So, every 12 days. So, the culprit is easy access to guns. So, every 12 days, nabaltaan nyo ba nung 12 days ago, alin yung mass shootings na nangyari? Or nung 14 days ago? Di ba? Talaga, totoo ba to? Hindi, yan yung sinasabi ko sa inyo. Ingatan nyo yung pag-quote ng mga articles. Kasi yung mga anti-gun groups dito, nagpupondo sila ng mga articles na ganyan para masupport yung nila. Pero imposible guys na every 12.5 days hindi months, days nagkakaroon daw ng mass shootings dito. So yan na, sabi niya, the obvious culprit is easy access to guns. So tinanong ko siya nag-comment ako dito, sabi ko sa kanya, so ibig mo sabihin, pag binigyan kita ng baril at bala, kung easy access mamamaril ka? Babarilin mo lahat ng tao sa bahay nyo or mga katrabaho mo or yung mga kaswela ng anak mo, mamamaril ka? Talaga kung yan pala ang cause easy access to guns, bibigyan ka ng baril. Hindi mo na kailangan LTAP, bibigyan kita. Ganyan. Example lang to hypothetical example, mamamaril siya?
you will need a SWAT team to effectively neutralize a random active mass shooter. Actually, that is not true. Nabaltaan nyo ba yung isang shooter sa isang church dito sa Texas? Ang nag-neutralize sa kanya, yung isang parishioner lang, one shot, headshot. Hindi mo na kailangan ng SWAT team. Di ba? Kasi allowed dito sa Texas mag-carry ng barel habang nagsisimba. Ordinary citizens with guns are not as effective as well-trained with SWAT teams. By the way, bakit niya pa nabaltaan yung SWAT na taga San Pablo, naglilinis ng barel at naputukan yung kabaro niya dahil naglilinis siya, loaded yung barel at nakaharap. Diba? Alam niyo naman, pag Glock ang barel nyo or Glock-like, kailangan mong kalabitin ng trigger. So, ibig sabihin, hindi niya kinlear. O ngayon, ano yung sinasabi nito na well-trained daw ang SWAT teams? Talaga? Saan niya nakuha yun? Saan niya nakuha yun? And then, nililihis mo ang issue which is random mass perpetrated by young people who have access to semi-automatic rifles. Election-related violence is a different category. Ilang mass shooting ba alam mo nangyari sa Pilipinas sa nakaraang dekada? O di ba walang mass shooting sa Pilipinas? Meron kayo massacre. Meron massacre yung sa ano ba di ba pinagbabaril din ng yung mga minasakar diyan sa Mindanao, yung magpa-file sila ng certificate of candidacy. Yung lahat ng convoy pinababa tapos pinagbabaril tapos mass grave. Di ba mass shooting 'yon? Pero massacre ang kilala natin, okay? Pero yun nga yung tanong ko, di ba, from in the start of this video, anong reason bakit may mass shooting sa US? Sa US lang. Pero sa Pilipinas, hindi yung tinatawag na mass shooting di ba? Massacre. Ayan. Anong nililihis? You said total ban ng semi-auto rifles ang guns in general. Tapos sabi mo, mababawasan pag gano'n. You are obviously anti-gun, you are blaming guns as to... Hindi ko you are blaming the access to guns. One question, kung ikaw bibigyan ng baril at bala ngayon, mamamaril ka ba? So, dun sa mga anti-gun people na they believe the same way, pakisagot din yung tanong. Pag kayo binigyan kayo ng baril at bala, no questions asked, walang LTAP, anong gagawin nyo sa baril at bala? Mamamaril kayo? Babarilin yung mga tao sa bahay nyo? Di ba? Kapitbahay nyo, babarilin nyo? Ay, nako. Talagang... Mass shooting is peculiarly unique. In a way, kasi tinutwist din kasi ng media Pinapalaki nga. Imagine nyo, naniniwala kayo, every 12 days nagkakaroon ng mass shootings dito? Please tell me, kailan yung last mass shooting nung ika-12th day? Alam ko yung the other day, 2 days ago, meron. Pero yung 12 days, 14 days ago, di ba? 26 days ago, may mass shootings na naman. Anong nililihis? Radio Mate post, you even attribute the supposed 50,000 deaths over estimate of your sweeping... Okay. Ito maganda yung sinabi niya kita mo yung mga palabok niya sa terms niya, no? This statement is in itself logically faulty. Your premises are fallacious. So inevitably, your conclusions are either fallacious or invalid. For example, you wrongly assumed that I advocate for total gun ban and you concluded that it's impractical to disarm soldiers and law enforcers. Masabi ito siyang palabok. All I hear is blah blah blah. You did not answer the question. You said it's because of easy access to gun. Right? And why are you mentioning muskets? May mention ka. Mamaya, ano ko pa pala sa inyo. May mention siya about muskets Asa na yun? Dinilit niya ba? Dinilit niya. Asan na yan? Ayan, ito tinawag niya pa akong DDS. So, either your logic is flawed or you intentionally refuse to comprehend the main point. It is not even about banning guns. Para ka naman DDS niya. Ako, ano ba pa DDS daw ako Your claim is false. There is no empirical blah blah blah. You know guys, basta may ngayon guys, no, basta may access ka sa internet, pwede mo ipagkalat kung gaano ka katanga, no? Gaano ka katanga. Kaya eto, bahala kayo, maniwala kayo o hindi. I'm sharing the information from a person who's been practicing in supporting the Second Amendment. Okay.
Let's break it down. A well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Okay? Meron siya, dinilit niya yung comment niya. May sinabi kasi siya, nasabi niya, kaya ako to nabanggit tong Second Amendment, kasi sabi niya, yung ginawa daw yung Second Amendment sa US, ang mga barrel daw nun ay mga muskets lang, wala daw mga semi-automatic rifles. Daw. Ang sinagot ko sa kanya, so paano yung First Amendment, which is freedom of speech and expression? Ibig mo sabihin, dahil nung panahon na yon, 1700s, 1791, ibig mo sabihin, yung mga talakayan natin ngayon sa internet, sa Facebook, sa iPhone, sa mga Android, hindi yan free speech, hindi yan covered ng free speech. Kasi, nung unang panahon, di ba, sabi mo nga, parallelism yan guys eh. Sabi niya, hindi daw covered yung mga semi-auto kasi nung ginawa daw yung Second Amendment. So, halatang nahuli ko siya doon, kaya dinilit niya, no? Muskets lang daw yung mga barrel, no? Mga black powder. So, imagine nyo guys, yung mga false claims eh. Sasabihin nyo, hindi daw covered ng mga semi-auto rifles kasi muskets lang daw. Pero, ganito kaganda ang pagkakasulat ng Second Amendment. Naalala ko nga si Attorney Brian, no? Yung nag-guest natin sa isang live natin, kaibigan ni Charles. Lawyer siya, no? And na-amaze pa rin siya yung pagkakasulat ng Second Amendment. It transcends through time. Ano ibig sabihin? Lampas-lampas na sa panahon nila pero very effective, very precise pa rin ang definition ng Second Amendment. Okay? So ayan, let's break it down. A well-regulated militia, by the way, pag sinabi nyo militia, ano pumapasok sa isip nyo? Yan, no? Akala nyo ba ganito ang militia? Ha? Hindi yan guys. Ito ang nakalagay. The term militia in the Second Amendment refers to the American people or subset of people who are capable of taking arms. Basta able-bodied men. Actually, and women eh. Able-bodied men and women na allowed, na kailangan para ipagtanggol ang nation. Ayun sabi niya. For the security of a free state. So, hindi siya militia yung mga armadong tao na nagtitraining, no? Dalawang klase pa nga ang militia, isang trained tsaka regular militia, mamaya dadaanan natin. Para daw maging free, no? Ang state mo, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. And alam nyo ba guys, ang Second Amendment guys, isinulat yan, hindi para diktahan yung mga citizens. Ang kinakausap or ang ang pinagsasabihan ng Second Amendment is yung gobyerno. Sinasabihan nito basically yung gobyerno. Huwag niyong pakikialaman yung mga tao na ipag-defend ang kalayaan. Hindi niya sinasabihan yung tao na ito lang ang dapat yung gawin. Hindi, ang sinasabihan ng gobyerno, hands off kayo. Basically sinasabihan ng Second Amendment, hands off ka gobyerno. Huwag mong pakialaman tong citizens. Shall not be infringed. Yun na ibig sabihin, huwag mong pakikialaman yung pagmamayari nila ng baril. So, isa pang argument, mga kabalbalang argument ng mga anti-gun people, ay kung ano yung meron ng gobyerno, dapat meron ka. Dahil sa Second Amendment, that is true, yeah. Para nga daw kasi, ang galing nga ng forefathers ng Amerika, no? Nasakop ng isang beses ng Great Britain, natuto na agad. Hindi na tayo magpapasakop, no? Parang ganyan. Kaya ang galing ng founding fathers. So, yun nga, sinasabi na, ay kung ano yung merong gobyerno, meron ka din dapat. Yes, yan ang sinasabi sa Second Amendment eh. So, pag may tangke yung gobyerno, dapat may tangke ka rin. Kung may nuclear yung gobyerno, may nuclear bomb ka din. Hindi. Kasi, nakalagay dito, bear arms. So, dapat bearable arms, yung kaya lang buhatin ng kamay mo. Bearable arms. Sa Pilipinas, di ba, meron nga kayong mga tinatawag na small arms. Hindi naman sinasabing nuclear bomb eh. Iba yun. Anyway guys, kung hindi nyo pa alam, no, yung mga nuclear warheads, nuclear rockets, hindi kayang i-operate ng isang tao lang yan. Dapat isang grupo ng mga tao specialized sa training yan. So hindi yan bearable na hindi yan pwedeng dalhin mo kung saan. Okay, yan po ang Second Amendment. Okay, ito yung sinasabi ko kanina, no?
doon sa yung sa dinilit niyang comment, sabi niya ano daw, no, yung ginawa daw yung Second Amendment is muskets. Yung paano yung First Amendment, kasama diyan yung freedom of speech. Noong unang panahon, nagsusulat lang sa parchment paper o sa papel at pluma lang ang ginagamit. Ngayon nagba-blog na. Huwag mo sabihin dapat hindi yan freedom of speech. 'Di ba? It transcends to time. Ganyan kaganda yung pagkakasulat ng Second Amendment. Okay? Ayan nga. Okay, sabi ni research ko. Okay, ito, naalala ko yung sinabi ni Doc Lawrence last na nagano kami or a few live streams na ginawa namin. Sabi niya, parang naniniwala na ako kay Jason, no? Bakit sabi niya, bakit nga naman yung mga mass shooters parang may mga topak na ginagamitan ng mind control. Tingnan niyo itsura nito. Ito yung yung shooter sa Colorado, Aurora, Colorado, yung may movie na Batman na baril sa cinema, which is sa sinehan, which is gun-free zone din yon. Ito malupit, si Adam Lanza, Sandy Hook Elementary. Bakit sinabi ko malupit? Pag ni-research nyo to online, kinikilabutan ako wala kayong mahanap dito na picture niya na updated. Picture niya daw to nung 15 years old siya. Bakit? It's sa panahon na digital na tayo lahat, walang mahagilap na picture niyan. Pati yung mga news. Ang pinapakita ito lang picture na to. Yan. Pero a few years ago pa yan, bago niya kinumit yung mass shootings. Bakit? Makakapagduda. And then ito yung kasama niya. Ito naman yung mass shooter din sa school sa Florida. Ito, may mga topak yan. Okay? Ito naman taga Uvalde na ginawa ko to ng separate video, no? Na alam ko member to ng Alphabet community na nagtatrabaho sa fast food magkano lang per hour hindi ko sa nilalait, pero yung baril na ginamit kasi Daniel Defense na naka-EUTech ako hindi ako makabili ng parehas nung site niya or nung actual na baril. Imposible talaga sino nag-provide, hindi ko alam, no? Eto si Lee Harvey Oswald, pumatay kay Kennedy. Pinag-uusapan yung gusto kasi mangyari ni parang may topak din to. So pinanood ko yung mga movies about yung JFK shooting and mga documentaries. So basically etong si Lee Harvey Oswald, galit na yan sa Amerika. Tapos may lumapit sa kanya, nakipagkaibigan, parang finid yung yung fantasy niya hanggang na siya, gawin niya yung dapat niyang gawin. Okay, ganyan nag-ooperate yung 3-letter agency. And paano nila nagagawa yan? Ito. November 28th, 1953, New York City. At 2:30 a.m., the body hit the sidewalk. A few seconds later, a shower of glass. Alam niyo ba, meron silang may manual lang 3-letter agency paano palalabasin na suicide. I-research nyo na lang, yan yung title, ha. Every time na magsasalita ako about the 3-letter agency na yan, malamang may nakikinig 'di ba? So eto, yan, sabi ko 'di ba? Yan ang platform ng ng Democrat gun control So ibig sabihin, sino nakikinabang pag kami mass shootings, 'di ba? Sila. So and sila din ang nag-propose and nag-push ng gun-free zones. Okay? So bakit ko napuntahan tong 13 hours na to? Kasi may isang clip, lalo na yung humingi sila ng tulong. Yung sa hindi pa nakakapanood, panoorin yan Actually itong movie na to, binoycott to ng mga left, no? Yung mga liberals. Ayaw nila malaman yung katotohanan Bakit nga ba may namatay na mga Amerikano sa Benghazi? Bakit? Kasi pinabayaan sila. Kita niya, kinumpit nila. Sigonella, Aviano, Benghazi. How far is Aviano? 700 miles. Is an F-16. Yan. Hindi natin pwedeng tuloy-tuloy, pero medyo mahaba tong video na to. Please bear with me. Yan. 20 minutes. Ayan, minsan tulong. What
I want is that you give these assholes outside our gate a low, Hiningan pa siya ng loud, authorization. fuck you flyover. My authority? My authority is that if you don't send, Americans are going to die. Okay guys, so basically kaya hindi ko makalimutan tong clip na to kasi 'di ba? Sometimes the government can be tyrannical. Yan nga ang purpose ng Second Amendment eh. No? Pag pwede ka nilang isakripisyo para sa kanilang intention, no? Pwede nila isakripisyo yung ibang mamamayan para lang maano yung goal nila. No? So ayan, kasama yan na nabanggit ko na, no? Panoorin niyo. Anyway, yan. Video na to, no? Hopefully may natutunan kayo. I don't expect everybody to believe what I said. Do your own research. Pero tanongin nyo, sino ba nakikinabang? Bakit? Sino nakikinabang pag nagkakaroon ng mass shootings? Sino ba yung may plataforma na gun control? Na pagka nagkaroon ng barilan, oy, mag-propose tayo ng gun control. Eh, di ba yung kabilang side, mga Democrats, mga liberals, di ba? Okay, ngayon, tatapusin ko na yung video na to, sasagutin na natin ang tanong. Bakit sa US lang may mass shootings? Actually, meron din sa iba. Sa Pilipinas nga, di ba sabi ko? Sila Ampatuan ba yon? Yeah, sila Ampatuan, di ba? Binagbabaril nila yung mga tao, di ba? But anyway, sige. For the sake of argument, bakit Amerika lang ang may mass shootings? Bakit? Maniwala kayo hindi, kasi Amerika lang ang may Second Amendment. Amerika lang ang may Second Amendment. Ang Second Amendment, guys, is a doomsday provision sa Constitution ng Amerika. Na pag nagkaroon na ng doomsday, naging tyrannical na ang gobyerno, na hindi na siya makontrol, no? Na gusto niyang gawin na magagawa niya, like yung nangyari kay Mao Zedong sa China, di ba? Ang dami niyang pinapatay na tao. Anong gagawin ng citizen pag nagkaroon ng ganon? Yung Second Amendment ang sasandalan ng mga citizens. Kaya kung nagtataka kayo bakit may mass shooting sa Amerika, sa tingin nyo paano ba ma-abolish ang paano ma-abolish ang Second Amendment? Paano yan tatanggalin sa Constitution? Pwede naman tanggalin kung tutusin eh. Paano tatanggalin? Kailangan ng tragedies. Kailangan ng mga ganyan tragedies. Kailangan ng mga ganyan mga fake na narratives para sabihin ng isang politiko dyan, sabihin, tanggalin natin yung Second Amendment. And then yung mga bulag, mga tanga na mga tao, susuportahan niya, dami na mamatay, delikado, 50,000 pala every 4 years or 5 years. Every 12 days pala, 12 days, every 12.5 days, kita nyo. May mass shootings, kaya tanggalin na yung Second Amendment na yan. Maniwala kayo, may mga tao na ganyan ng paniniwala. Diba? So, etong video na to, guys, sabi ko nga, hindi ko ina-expect na maniwala kayo, pero hopefully, huwag kayong matulad dun sa iba nating kababayan na nagmumukha silang tanga kasi they are speaking on a subject matter na wala silang kaalam-alam. Diba? So, that's it guys, mahaba na tong video na to. Hopefully nag-enjoy kayo or na-appreciate nyo yung effort ko to present to you what is really going on and bakit nga ba may mass shooting sa Amerika. That's it guys, thanks for watching.